sa TNT, may mga heroes sila na nakuha. Ngayon, parang nabalanse. Gawa ng Umbrosa. So, it's Exciting up to Barcode Esports kung paano nila Yeah. dadalahin. Again, sinabi natin, one and done ang storyline ng laban na to. Isa lang ang napagkapanalo ang need ng TNT for Barcode naman. Hindi sila pwedeng matalo kahit isang game for the series. Yeah, and actually, isa sa mga bagay na binabantayan ko talaga dito is kung paano gagalaw si Impressive. Impressive dito has a lot of power to control yung mga waves natin at kung paano gagalaw yung mga player dito. So ngayon, kung si Umbrosa medyo nagkakaroon ng problema sa taas, nakikita mo naman kung paano talaga mag-lane bully. Ay, wala. Oo, hindi, kahit yung, di ba, ganun din may kita natin yung posa, humabol din. Grabe. Kaya very aggressive si Bre doon sa may top lane. Yeah, pagdating sa laning talaga, 1v1 itong si Vayne. Matagal na talagang kilala siya as one of the best duelists we have in a clutch lane. At talaga pinamalas niya kagad yung kanyang spriting, yung pinili niya, yung yellow eh. Oh, So may slow. nagbagal itong Dharma. Oo, yung yung Alright. brr. Uy, first blood. Yun lang. Makuha Walang na dito ni Nitsua. Ito yung sinasabi natin na the Nitsua factor will always be there. Yung experience ni Nitsua playing nung season 1 natin, nung spring season. Right now, siya yung main man dito ng mga members ng side ng Barcode, making the plays. At si Slime, kamunti ka na makahuli ng curbs doon, pero dahil nga si Impressive ay may tansya, ay hindi matutuloy yun. Steady muna yung mga players natin. The usual rotation natin makikita. And dahil nga aggressive si Vayne doon sa may top lane, dalawang muna yung nandun. So expect natin na ganito yung magiging takbo nung ating laban. At ganun naman talaga ang masasabi natin, knowing na kailangan nila ng puntos dito sa liga natin. And I think Vayne had to respect that no? Kasi alam naman natin na early game rotations sa top side, madalas talaga dahil nga sa teleportation portal. And so you would see right now, Barcode is actually doing a very good job no? The first 2 minutes natin. Clear on the top side, kuha ng teleportation portal. Tapos itong si Nitsua, supporta lang kay Valdos para mamaya maging unkillable Menki na. Kailangan lang talaga as much as possible. Malusutan nila yung butas ng karayom eh. Kailangan wala na pa tagalin. makuha nila yung control dun sa game na hindi sila nabibigyan. Dito na nga TNT, pero middle lane, parang magkakatansyahan na muna ang mga players natin. More on clear na minion wave ang kanilang pipiliin. And Vayne coming in and walang magaganap masyado. Talagang ambaan ng mga teams. Even though the meteor shower is now up para dito kay Sika, ay hindi nila ipipilit yon. Ang gusto lang talaga nila dito is to just secure that stable early game setup. Yeah. May pakaramdam ako yung side ng TNT dito gusto nila lumaban dun sa pagtaas ng mga objectives. Yeah, at 4 minutes, no? Safe na safe talaga. Slime has been, what I would say, one of the, paano ba? Lagi siyang nakasakir, no? In terms of win rate, hindi rin naman ganun kataas. But make no mistake, pagdating sa comfortability, comfort pick talaga ni Slime itong sakir. Oo, lalo na ngayon na as much as possible, hindi nila kailangan gumawa ng kakaiba. Kumbaga muscle memory yan para dito kay Slime. So anything unusual ba ngayon nakikita natin Autolus in terms of items? Yeah, looks like for Vane, ang gusto niya rin talaga dito is yung bruiser type nga. Babantayan natin yung kanyang itemization kung mag-Axe of Torment siya as the first item. Slime will get taken down. At ayun ang magiging unang sagot ng side ng TNT sa lahat ng nagawa dito kanina ni Nitsua. And as of the moment, nakikita mo naman yung pagiging aggressive din nila. Sinubukan nila kuhaan si Khan and Khan will still secure. Alam nila dito na makakatakas din naman si Valdos and even Nitsua because of the range din ng mga heroes nila, even mobility. Right. So what TNT ngayon, parang kakaiba yung nakikita natin play for TNT kasi normally pang mga early games, sobrang kalat talaga sila, aggressive, tumatalon. Pero alam kasi nila dito that for Barcode Esports, may tendencies din na pumalag. Kagaya nung kanina, nagkaroon ng casualty, pero lumaban pa rin dun sa may buff. Pero wait lang, may objective. Nasisimula na. At Barcode Esports ang unang pupwesto dyan, pero parang kumpleto 5v5 ang ating makikita. Khan, kalahati yung buhay dito. Tingnan natin kung pipilit pa yung mga members sa side ng TNT. Vayne and Impressive, Nitsua. nasa harapan. Grabe yung damage yung pinagay ni Nitsua doon. Papagamit siya ng flash just to get away. At i-give up na ng TNT tropang alab etong unang tyrant natin. So far, so good. Muay the dive. Okay. Burn na kagad yung ultimate dito. Good respect mula kay Cursu. Pero napakaganda ng nakikita natin mula kay Nitsua. Distansya, amigo, universal law para pag-zone out ng mga members ng TNT. At mukhang yan yung magiging calling card nila rito, Chandal. Solid yung nila, yung Universal, kagaya ng binanggit dito ni Autolus. Kasi tatlo yung tinamaan eh. Ang hirap nun. Kapag anytime may makikita ka, pero bawi mo na dito ng TNT is gonna be the turret. Probably na gusto na nga kuhanin, pero mabilis din naman na mapupwestuhan dito ng mga players ng Barcode.
so far, everything is looking nice para sa Barcode kasi steady yung kanilang kalaman. Kaya pipilit na lang muna nila dito na magkaroon din ng teamfight. Ay, Grabe. yata sa top. Grabe yung control Grabe ng yung dalawang mga, teams. tsaka yung mga posa, no, talaga nakakabilis ng push talaga. Kasi yung mga wave clear na kadalasan ay kailangan mo lang itaan sa isang direksyon, kailangan mong palawigin. Dahil yung mga posa nga ay dumadami, lalo na pag nakaka-jump kayo, no? Oh, at saka ano dito, yung mga posa din, minsan sila yung sumasalo nung mga skills. For sure na ano yan, napapansin ng mga naga-RJ, tsaka nanonood ngayon na, okay, kaya pala hindi to matama, hindi lululusot yung mga skills. So, Oo. kalmado muna ulit ang ating mapa, guys. Probably magkakaroon na naman ng talunan para dito sa ating dalawang koponan. Impressive ang nakaharap, pero mapapalibutan. Okay. Gagamit lang yan ng ultimate para talaga makaalis. And at the same time, Wow. Chris 2 with that pure sky. Oo nga. Nice timing dun sa kanyang item. And tingnan natin dito kung ano nga bang magiging pulso ng side ng Barcode. Right now, Barcode is really holding on dito sa tempo ng ating laro. And TNT will most likely be able to at least equalize yung tower natin on the top side, no? Oh, Medyo nakakabigla lang din itong si Cristo. Went for the pure sky defensive, no? Talagang taga-set lang yung kanyang galawan. Kasi kadalasan nakikita natin sa Dharma, nag-axe. Hindi na din kasi uso ngayon yung torment. Yung pag-torment ka pa, tapos mag-cross cards. Minsan, sa bilis ng takbo ng laro, kapag ka nakuha mo yung Pure Sky, unang gamit mo yung Pure Sky sa pag-5v5 team fight, Sapat, masulit eh. Oo, Masulit. So ito makikita natin for TNT, parang sumasabay din sila doon sa flow na ibinibigay sa kanila ng Barcode. And as much as possible, no, yung Tori dun sa may bottom lane, talagang pinupuntahan kasi ng Barcode. Chine-chepi-chepi lang. Chine-chepi-chepi nila. Yun yata ang gameplay ngayon ng Barcode. Yeah. No? Parang babaliwin muna sila, okay, na dito tayo sa pwesto na to, tapos diretso na ulit. Ayun, kagaya niyan. Ayun, no, ang galing, no? Diretso na naman sila ulit dito. Nasira na nga successfully. So ito yung mga kailangan bantayan ngayon ng TNT regardless kung gaano nila kagusto mag-teamfight. Kung hindi sila bibigyan, mahihirapan sila. Even impressive, kumukuha dito or sumasalo ng mga damages against Barcode. Ano kaya ang kailangan gawin ng TNT para ma-force nila dito na magkaroon ng teamfight? Well, kailangan hintayin yung objective. Especially at 10 minutes, no? Kung matitiis nila yan, definitely hindi nila gugustuhin na mag-trade ng objective because right now, the tempo is at the advantage ng Barcode. Pinapangunahan kasi ni Netsue, yung kanyang mga zoning skills dito has been very good para sa kanila. Yeah, yun talaga yung pinaka-problema sa side ng TNT Tropang Alab. Sino nga bang hahabol? Sino ang hahagip kay Nitsuwa? Sino nga hagip Safe dun sa na isang safe, siya? Napaka-safe nung kanyang pwesto dito. And especially with the Menki, na kapag ka nag-commit sila dyan, may dream room na tatama. Oo. It's going to be hard para sa TNT to commit to anything. Ano pa naman din dito, level 13 na si Nitsu. 14 na nga actually. Kanina nung sinilip natin. 13 mamaya. Mamaya, hihiwalay na yung kaluluwa yan. Mararamdaman mo na yan. Pero tinan natin may mangyayari. Universal, no! Grabe yung pagkakasetup doon. Ladies and gentlemen, it's time with the flash in. Trying to just get that stun pa, pero Sapo. Sika, next Pang, target. Universal Law, hindi na natama. The knockup is there at wala nang... Dito rin pa yung laban. Gusto pa nila dito. impressive. Impressive. Going in. Laban, At si Vayne, sinusubukan niya talaga humuli dito. The Undying State is there. Nagamit na yung ultimate. At tutumba din si Vayne doon. Barcode dito, finding ways. Grabe na talaga yung pinapakita dito ng Barcode. Kung kailangan daw nila na talagang malinis sa magiging laban or magiging laro, talagang pinapakita nila ngayon. And ang ganda, tama ba yung nakita ko kanina, yung knock-up kanina nung Zia ay gamit na gamit din Yes. against against the Umbrosa kay Bane eh. Knockout, slow, may kasama pang combo mula kay Cristo. Nahihirapan ngayon ng TNT na pigilan ang Barcode. Isa pang bagay na nakita ko kanina si BBV, yung sinunctification dito, Butters. Oo, Siya Ayan, yung lalagpas. we watch the replay. Ayan, ay. Nakikita replay, nakita rin naman natin na pinap yung ultimate pero hindi nga naging sapat yung second life dito ni Vane dahil isang truth mantra lang ay talagang knockout ka. Isa lang beses lang kasi nag-cleanse yung ultimate dito ng Brosa. Ano na dito, parang kailangan gumawa na ng aksyon yung TNT Tropang Alab. Hindi pa natin masyadong nararamdaman talaga yung Alab. I gotta say that for the team, parang sila nagiging passive doon sa ginagawa ng Barcode Esports. Ay, rotation. Ayan na naman. Napakaganda ng pagkakaikot doon ni Slime. Bang! Merong huli na magagawa dito kay Curbzu, but Curbzu will be able to use the infinite vastness. Tutumba doon, pero doon sa may taas, tignan mo naman, may Abangan. tumitrade. Dream Roam! Hinahabol dito si Sika. Si Bartos na nasa harap. Oh, at Vandus dito, hindi siya makaalis. hindi siya matumba, hindi siya mabawasan. Si Vayne nagtutulak lang doon sa may taas, pero si Vandus dito, hindi na talaga nila mahawakan. Yep.
And mamaya, talagang mas lalagkit pa yan, lalo na kapag nagkaroon na rin ng frozen breath. Ito ang tanky Menki natin. 6-1 tayo, 10 minutes. Ito na, buhay na yung mga upgraded objective natin. Sobrang napo-force din dito yung TNT na talaga maghiwa-hiwalay muna. So ito na kinukuha ang objective for Barcode Esports. 2.7k gold lead. At parang hindi makagawa ng sariling momentum yung TNT, tropang alab dito sa ating laban. Totoo nga yung sinabi nyo kanina bago mag-start yung game. Ano nga yun yung sa may wall-wall kapag talaga naghahabol ka ng points? Oh, if you are against the wall, If you're Yan. against the wall. you break the wall. You break the wall. Oo. And after you break the wall, you won't face the wall. You break the wall. You Oo, break the wall. tama. At ang ginamit nila pang break the wall ay yung universal law. Oo, iba talaga pagka universal na yun, Lo, eh. Parang sa lahat talaga yan na ibibigay, kaya nga universal. Ayan o, malapit na mag-legal na ito. Ay! 17 natin. Oo, mahirap na yan. Oo. Oo, nung natry ko din siya gamitin, ay, ganun pala yun. Talaga. Oo. Masaya, Pero no? kasi isang fun fact sa mga tao, Sige. ang Sia ngayon ay talaga malakas dahil din sa mga spritelings. Kasi di ba technically ang passive ni Yes, Sia, XP. kapag ka nakaka-takedown siya, may Oo XP nga na nakukuha. pala. So, any kind of summoned minion Oh or my summoned God, unit, damay Sorry. doon. Oo, sorry. Hoy, si Ben, ganda ng pwesto, ganda ng pwesto ni Ben! Uy, ako po nila, left, right na, ng isang manok dito, pero Chris 2, going in with the punch, truth mantra dito, nagkahulihan na, tumba mga tatlong miyembro ng side ng TNT. Walang natumba sa mga members sa side ng Barcode, dire-diretso lang ang pag-push. Aral na aral ng Barcode Esports at TNT ngayon, kaya sisirain na rin nila yung Torres sa may top lane. Even si Kirpsu and Nasika ay hindi makaharap. So ramdam natin ang Barcode ngayon, gusto nila manalo dito sa laban na to. Dream Room sa dalawa, Sika ay tumba, Curbsu natitira, and game number 1 goes to the side of Barcode. Buhay ang pangarap ng play-ins. Oo, kayang-kaya pa ng Barcode. Again, ang kailangan nila